Hello guys, magandang good morning muna dyan. At good evening rito. Ito nakikita nyo sa taas, no? Dalawang tao sa magkaibang industriya at sa magkaibang magkaibang karir, no? Isang sa bagay, naging politiko rin itong isa, pero bagamat magkaiba sila, pero meron silang isang bagay na pinagkakahintuladan o magkatulad, kumbaga, no? So, ano yun? Ito ang ating tingnan at ang ating pag-usapan. Okay, ikupo natin ang kape. Kung merong pagkakahawig o pagkakatulad ang dalawang ito, ito ay ang mga bagay na ito. Okay, pag-usapan natin. Una, parehas silang nasiraan ng ulo. Sa papanong paraan nang mawala sila sa kanilang mga posisyon na masasabi natin na itong kanilang gustong-gustong posisyon, pinagnasaan, pinangarap, di ba? Nung mga wala sila ron ay parehong nasira ang ulo at nagkahangin. Unahin natin to, si Anjo, di ba? Simula nung matanggal sa Itbulaga, nagkandeleche-leche ang buhay. Simula nung matanggal sa Itbulaga, nawalan ng karir. Kasi nga, natanggal sa Itbulaga kasi mayabang. Bukod sa mayabang, mukhang may mga kung ano-ano pang pinaggagawa sa kanyang mga co-host doon. Sa kanyang mga trabahador. Katrabaho, hindi trabahador, katrabaho. Ibig sabihin, napaka-unprofessional nito at mukhang hindi maganda ang pinaggagawa. Ngayon, nung matanggal sa Itbulaga, nasira ang ulo. At dahil sa pagkasira nga ng ulo niya, anong ginawa niya? Di siniraan sila Tito Sen, gumawa ng mga istoryang kung ano-ano, gumawa ng kung ano-anong mga kwento, di ba ga? O pagkatapos nito, ano ang nangyari? Dinimanda sila ng TVJ. At nang mademanda siya ng TVJ, natalo siya. At ngayon ay pinagbabayad ng 3.5 million at ngayon ay umiiyak. Humihingi ng tawad. Ang tibay ng mukha mo, Anjo. Humingi ka ng tulong ngayon ay sa Bayuteros. Huwag kang humingi ng tulong at tawad ay kila Tito Sen. Humingi ka ng tulong, pambayad dyan sa Bayuteros. Di ba nagpagamit ka sa SMNI? O ba't hindi ka doon humingi ng tulong? Kasi di ba lagi ka namang guest nila? Tuwan-tuwa ka nga nung talagang pinupuri ka nila. Ang tingin sa'yo, magiging senador ka pa. Puring-puri ka nila, di ba? Talagang tinatapi ka sa likod. O, asan sila ngayon? Hingan mo sila ng tulong, konti lang yan. 3.5 million lang yan. Kayang-kaya, chicken feet. Di ba? O. Tapos ngayon, bigla kang nag-iiyak, nagdadramang hinayupa ka. O, di bang kabubuhan mong yan? Nagkahangin ka kasi sa utak na hinayupa ka. O, di ba ga? O, yan ang pagkakatulad. Ngayon, ano naman ang dito kay Auntie Petra? Di ba si Auntie Petra nasira din ang ulo at nasira na, nawala na sa sarili? Tinopak na simula nung matanggal sa pagka-Senate President. Simula nung matanggal sa pagka-Senate President, nagkahangin na ang utak. Nasira na ang ulo. Sabi nga ni Congressman Erwin Tulfo, di ba? Nawala na sa sarili. Hindi na makapag-ahit. Mukha ng taong grasa. Tapos nagla-live selling kung ano-anong pinagsasasabi. Wala na sa linyahan ng mga pinagsasasabi. Hangin na. Ibig sabihin, sira na talaga ang ulo. Di ba? Hindi lang yun, pati nga sa Senado, di ba lahat inaway na. Simula sa mga senador, pati si NBI director. Lahat inaway na. Di ba kasi nga nabangaw na nasira na ang ulo ni Auntie Petra dahil natanggal sa pagka-Senate President. At hindi niya yun matanggap. Isipin mo, napakaigsi lang. Wala pa yata isang buwan. Tapos ilang session lang siya, no? Hindi man lang uminit ang puwit sa upuan.
Gigil na gigil pa naman. Ayan ang ginawa. Nagalit sa lahat. Nagaharakere, di ba? At nasira na ang ulo. Tinira na ang lahat, di ba? Oh, kahit yung mga dati niyang kakampi, di ba? Tinitira din yan. So, hindi ako magtataka na isang araw, ang babanata naman yan ay si Joel Islulong. Si Quick Mel, palagay ko, unti-unti na yan. O, di ba? Si Joel Islulong. Pero ngayon, siyempre, nakapokus siya kay, Senator Ping, tsaka kay NBI Director Matibag. Tsaka kay Erwin Tulfo pala. Tsaka kay Rapi. Huwag mo lang titirahin si Lito Lapid. Patay ka doon. Kahit tatay-tahimik yun, si Leon Guerrero yun. So yan ang dalawang pagkakatulad nitong dalawang ito, no? Parehas nasira ang ulo dahil sa posisyon. Parehas nagkahangin ang mga utak, di ba? Isang natanggal sa Itbulaga, isang natanggal sa Senate President. Ay, nakalimutan ko, tinitira nga rin pala niya si Tito Soto. Si Tito Sen. Hoy, Auntie Petra, taga-Ateneo ka nga, pero walang sinabi yan. Dito pa rin ako sa One Ball University. 4 years ka lang sa law. Etong sa One Ball University, 29 years in lawmaking. Di ba? 29 years yan as a lawmaker, ha? 29 years yan na gumagawa ng batas, ikaw. Di ba? Kaya wag ka. Tsaka, isipin mo, pinagmamalaki mong Ateneo. Sa mga taga-Ateneo dyan, hindi ba kayo nahihiya rito? Pinagmamalaki niyang Ateneo siya. Alam mo, nakakahiya ka sa mga taga-Ateneo dahil yung mga Ateneo, kalimitan dyan. Ang mga kilala kong mga Atenista, hindi mga siraulo, no? Kumbaga, maaayos sa mga pag-iisip ng mga nakilala kong mga Atenista, pero ikaw, wala ka talaga sa hulog. Nasira na ang ulo. Di ba? Hindi na makapag-ahit. Nagmukhang taong grasa. Sabi nga ni Senator Erwin, wala na. Ano na to? Buang na. Kaya mo, Auntie Petra ka. Di ba? Sa katakawan mo sa kapangyarihan, puro chismis na ang pinaggagawa mo. Mag-live selling ka na lang kasi. Mag-resign ka na. Hinayupa ka. Wala ka namang pakinabang dyan sa Senado. Lahat kayo Basta may sayad block, no? Isama mo na yung kapatid mong bobo. Ngayon ko lang na-realize, guys, ha? Salamat rin sa impeachment trial na ito. Isipin mo, lumabas ang pagkabobo nitong si Pia Madamdamin. Itong magkapatid na ito na paghahalata na wala itong litigation experience, Na paghahalata, nung makaharap siya, napaghalatang bobo, Isipin mo ito si Pia Cayetano hindi alam ang pagkakaiba ng subpena sa search warrant. Tapos gumagamit ng mga ng mga example, gumagamit ng mga mga example niya na mga situation or mga circumstances na ang ginagamit niya ay sablay sa kanyang anong tawag dito? Wala sa logic, di ba? Isipin mong yung labandera. Labandera nga po, magtitinda. Di ba? Kumbaga, wala sa logic, no? So, dito mo mapaghahalata ang bobo, pero ang pinakamalupit niyan, yung sabihin niya na, yung tanongin niya, no? Tinanong ba niya? Yan, parang gano'n, tinanong niya yung at ipinapaliwanag pa ang pagkakaiba ng subpena at ng search warrant. No, parang ginamit pa niyang halimbawa 'yon. Ayun, nasoplak siya ni Congressman Cheljok, no. Apakabobo ng mga inayupak na yan. Ayan ang pagkakahalintulad ng dalawa, ha. Parehong nalamanan ng hangin ang utak. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may side na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayong bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!